Pagsali muli ng Pilipinas sa International Criminal Court, hindi pa raw pinag-uusapan ng Marcos Jr. administration ayon yan sa Palasyong Malacanang. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Ng Palasyo ng Malacanang na hindi pa pinag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na pag-uusapan o natatalakay ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang posibilidad ng pagbabalik sa International Criminal Court sa kabila ng mga umiiral na issue. Sa kasalukuyan kasi wala umanong pahayag o direktiba ang Pangulong Marcos hinggil dito. Ang nasabing usapin ay muling nabuhay matapos ang pagkalas ng bansa sa International Criminal Court nang umatras ito sa Rome Statute noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ring tugon ang Malacanang sa mga panawagan na muling bumalik ang Pilipinas sa jurisdiction ng International Criminal Court. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. The President has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. Tumugod din ang palasyo sa mga paratang na isinusuko umano ng Marcos Jr. administration ang mga Pilipino sa International Criminal Court sa halip na litisin sa lokal na hukuman. Paliwanag naman ni Castro, maaring dinggin ang mga kaso sa mga korte sa Pilipinas. Gayunman, may umiiral umanong mga batas at mekanismo na nagpapahintulot sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court kabilang ang pagsuko ng mga akusado kung kinakailangan. Dagdag pa ni Castro, ang pagdinig sa isang neutral na international court ay maring makatulong upang maiwasan ang alegasyon ng political na impluensya at matiyak ang patas na proseso. Nananawagan din si Castro sa mga supporters ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo na manatiling kalmado at igalang ang umiiral na legal na proseso sakaling man sila ay pagsilbihan ng warrant of arrest. Ayon sa ICC, sina Go at De La Rosa ay co-perpetrators sa kasong crimes against humanity na kinakaharap din ni dating Pangulong Duterte. Binigyan din ng palasyo na ang mga kaso ay dapat idaan sa tamang hukuman upang makamit ang hustisya para sa lahat, lalo na sa mga biktima ng extrajudicial killings. Muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.